Ang pagkakaiba ni Radharani at Chandrabali. Ang kalagayan ng damdamin ni Srimati Radharani ay tila apoy, mapusok at matindi. Hindi niya laging tinatanggap ang mga ginagawa ni Sri Krishna at madalas siyang tila tinatanggihan siya. Si Sri Radha ay nagagalit at tumatangging makita ang Panginoon. Si Krishna naman, dahil sa labis niyang pagmamahal kay Radha, ay ginagawa ang lahat ng paraan upang siya'y mapalubag. Si Lalita Devi, isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay sumusumporta sa ganitong damdamin ni Radharani. Hinihikayat pa niya si Radha na huwag agad-agad tanggapin si Krishna. Ayon kay Lalita, kung hindi nila siya itatama, si Krishna ay magiging pabaya at mawawalan ng disiplina. Kaya upang pigilan ng Panginoon na muling pasakitan si Radharani, ang mga gopi sa pangungunan ni Lalita at Vishakha ay pinapagalitan si Sri Krishna at sinasabi sa kanya kung ano ang nararapat niyang gawin. Samantala, kakaiba naman ang damdamin ni Chandrabali. Siya ay ganap na nakasuko kay Krishna at buong pusong tinatanggap anuman ang kanyang gawin. Ganito rin ang pag-uugali ng kanyang mga shakhi o matatalik na kaibigan. Kapag nakita ng mga shakhi ni Chandrabali ang matinding damdamin ni Radharani at ng kanyang mga kaibigan, lalo na kapag si Krishna ay kinokonsensya o pinapagalitan nila, hindi nila ito matanggap. Para sa kanila, si Krishna ay may karapatang gawin ang anumang naisin niya. Dahil dito, kadalasan ay pinupunan nila si Radharani at ang kanyang grupo. Dahil na rin sa magkaibang pag-iisip at sa pagkakita na si Radharani, ang kanilang pinakamamahal ay pinupuna, ang mga sakhi, kaibigan ni Radha, ay palaging nasa isang mapaglaban na kalagayan laban sa grupo ni Chandrabali. Ganito ang mga palatandaan ng mga transcendental na palitan ng damdamin sa espiritual na mundo. Ang damdamin ni Radharani ay mas malalim at mas masidhi. Ang ganitong uri ng prema o pag-ibig ay nagbibigay ng pinakamataas na ligaya kay Krishna. Subalit dahil sa likas na pagkatao ni Chandrabali, hindi niya kayang dalhin o tularan ang ganoong damdamin. Kaya't ang dalawang magkaibang gana o grupo ay patuloy na nagkakaroon ng pagkakaibang damdamin at salungat sa isa't isa sa walang katapusang mga lila o banal na paglilibang sa Brindaban. Ang mga matatalik na kaibigan ni Radharani, pinapangunahan ni Lalita at Vishakha, ay may isang misyon: protektahan ang dignidad at pagdurusa ni Radha, lalo na kapag si Krishna ay nagpapakita ng fickleness. Kapag si Krishna ay nagkukulang sa pagsuyo, si Lalita ay lumalapit sa kanya at sinasabi, "Kung hahayaan ka naming gawin ang gusto mo, pababayaan mong muli si Radhika. Hindi ka karapat-dapat sa kanya kung hindi mo siya kayang pahalagahan." Samantala, sa kabilang panig ng Yamuna, si Chandrabali ay nakaupo sa ilalim ng punong tsampaka. Tahimik siyang nananalangin. Ano man ang kagustuhan niya, ayos lang. Kung nais niyang manatili sa piling ni Radhika, tanggap ko. Basta't siya ay masaya, iyon lamang ang mahalaga. Ang kanyang damdamin ay kalmado at puno ng dakshi baba, ang masunurin at malumanay na anyo ng pag-ibig. Ngunit ito mismo ang nagiging sanhi ng tensyon. Isang araw habang nagkakasayahan ang mga gopi sa isang rasa, napadaan si Chandrabali at ang kanyang mga kaibigan. Nakita nilang si Krishna ay paluhod sa paanan ni Radharani.
Sinusuyo siya habang si Lalita ay nagbabantay. Isa sa mga Shakhi o kaibigan ni Chandrabali ay nagsabi, "Tignan ninyo, sinasaktan nila ang ating si Krishna. Pinapahiya siya ng harapan. Anong klaseng pag-ibig yan?" Narinig ito ni Vishakha. Mabilis siyang lumapit at ang kanyang mga matay nagniningas. Pag-ibig na may tapang, pag-ibig na hindi tahimik. Kapag ang puso ay nasasaktan, huwag ninyong husgahan ng apoy kung kayo ay tubig lamang. Mula noon, ang banggaan ng damdamin ni Radha, Paksha, kampo ni Radha, at Chandrabali, Paksha ay tila naging apoy at buwan. Hindi kailanman nagtatagpo, ngunit kapwa nagbibigay ng liwanag sa lila ni Krishna. Ayon sa Nectar of Devotion, si Srimati Radharani ang tanging gabay ng Mahababa at ang kanyang tampo, galit, pagluha ay hindi ordinaryo. Ito ay nagdudulot ng pinakamataas na kasiyahan para kay Krishna. Sa kabilang banda, ang mapagkumbabang damdamin ni Chandrabali ay kinakailangan upang balansehin ang rasa lila, sapagkat si Krishna ay nagnanais ng variety of mellows. Sa ganitong paraan, ang mga alitan ng ganas o mga grupo ay hindi kaguluhan kundi bahagi ng transcendental dynamics ng pag-ibig, isang wagas na laban para sa pagmamahal sa Diyos. Haribol.